Hello mga kalakwatsa, good morning. I'm here in Bukittima Plaza, Park, waiting for my mommy. Kasi meron kaming lakad. Habang hintay ko siya, magpapatikim vlog muna ako. Yan. May mga bata naglalaro na dito. Pa-practice sila ng, di ko lang anong laro yan. Pero, sa ngayon, tambay muna ako dito. Gusto niyo chika-chika? Mamaya, trip ko talagang i-prank si mami. Ang lagi kong pinaproblema, hina puso nun pag nagulat yun. O kaya makonsimis yun. Laki pa ng problema ko. Kaya, I will think about it. Kung itutuloy ko ipapaprank sa kanya. Tsaka hindi ko rin alam kung ano ipaprank ko sa kanya kasi pikon yun. Matanda na kasi kaya pikon. Ito muna ako. Magpili-piling bata muna ako, di ba? Meow! Ang hirap palang ka-partner. Ang baba naman ng season nito. Nalala niyo yung bata pa kayo? Elementary ako, nag-aaral ako sa probinsya, ganun. May siso doon. Hindi naman tulad nito yung siso sa atin, di ba? Ang taas ng mararating mo, tapos yung loko-loko mong ka-partner, iiwan ka sa ere, biglang tatayo, bagsak ka pag hindi ka nakabantay. Nalala ko noon, elementary, nag-aaral ako sa probinsya, hindi ako nagkakamali, grade 4. Pero hindi ko natapos, suminto ako kasi hindi ko na kayanan doon, wala kasi si nanay. Walang baon. Hindi tulad sa Maynila na half day lang, tapos may baon pa. Kasi nag-aral ako sa probinsya, grade 1 lang, tapos pagka grade 2, dinala ako ni nanay sa Maynila, doon ako nag-aral ng grade 2, grade 3, tsaka yung grade 4 nga, hindi ko alam kung grade 4 ba o grade 5. Dinala ako ni nanay sa probinsya, iniwan niya ako. Pero sayang lang din, hindi ko natapos kasi nga, hindi ko kaya, walang baon. Tapos, tsaka laging gutom, wala. Iba yung may magulang at tsaka sa wala. Nakikitira lang ako kung kani-kanino. Tapos, ano pa ba yun? Yun nga, speaking. Yung mga kaloko mong kalaro, iiwan ka sa ere habang nasa taas ka, tapos bigla silang tatayo. Pag hindi ka nakabantay, bagsak ka. Enjoy din naman ako sa probinsya. Kaya lang yun nga, mahirap sa probinsya pag wala kang magulang. Yung nanay ko nasa Maynila, naghahanap buhay. Napapadala, oo, pero hindi ko na sana nakasanayan sa probinsya eh. Baka na siguro kung nandun si nanay. Saka nakakaantok dun. Whole day. Kaya kadalasang panghapon kong subject, lagi akong absent kasi tinutulugan ko na lang. Kasi ganun din sa Maynila. Morning, kung pang umaga ka, morning to 12 noon or 1. Hindi ko na maalala. Uwi na. Tapos kapag panghapon ka, 1 to 6 o 1 to 7, whatever. Kung nakalimutan ko na ako ng oras. Ganun lang. Pag uwi mo ng bahay, it's either tapo mo yung bag mo, maglaro ka sa labas, or matulog ka. Kaya ako nun kadalasan lang naglalaro sa labas. Pagkagaling sa school, tapo ng ganun ako kabait na estudyante. Yun nga, hindi ko na kayanang sa probinsya pag wala yung nanay ko. Tapos, pagka doon ko na pinagpatuloy sa Maynila. Grade 4 to high school, college, whatever. Doon ako natapos. Hirap kapag nasanay ka sa Maynila. Yung buhay mo sa Maynila, yung tawag dito, lalo sa pag-aaral, diba, half day lang. Ang hirap sa probinsya yung wala kang magulang. Papasok ka, wala kang baon, uuwi ka para kumain. Pag uwi mo, di mo alam kung saan bahay ka pupunta. Kung may makakain ka o wala. Kamote. Wala nang problema yung kamote eh. Ang problema ko nun is, wala akong permanenteng bahay nun. Ayon sa naalala ko. Kasi minsan doon ako kaila Mama Norma, kaila Nanay Perpe, tapos dun sa kuya ko. Malaboy-laboy, di ba? Kaya yung mga yung minsan umuwi ako sa
sa probinsya nung kailan yung namatay yung panganay kong kuya. Panganay naming kuya. Sorry sa mga nasasabing kilala mo pa ba ako. Nare-recognize ko siguro yung mukha nila. Pero yung pangalan, hindi na. Kasi hindi naman ako lumaki ng probinsya eh. Yung mga naging classmate ko nung elementary doon. Siguro mukha nila nare-recognize ko. Pero ngayon pangalan, hindi. Hindi ako ganun kagaling sa mag-memorize ng pangalan ng mga taong hindi ko ganun ka-close. Kahit nga ngayon, nung high school, yung mga classmate ko, hindi ko na halos maalala yung pangalan, pero mukha nila syempre. Maliban na lang sa mga talagang close friends ko, mga classmate ko na sila lang talaga kasama ko lagi-lagi, yun, hindi ko pa makikalimutan. Alam na nila yun kung sino sila. So, yun nga. Hirap sa probinsya pag wala kang magulang. Makikitira ka lang kung kanino. Yun lang, share ko sa buhay ko sa probinsya. Kaya, yun, doon ako sa Manila. Hanggang sa nakatapos, hanggang sa nakatungtong ako ng kolehiyo. Hindi ko nga lang tapos kolehiyo kasi lack of money. Nabi ako nga nung dream ko nun. Hindi ko dream maging mag-abroad, no? Dream ko nun is maging pulis. Pulis. Kaso, yun nga, lack of money. So, ending. Pero hindi ko kanahiyan na nandito ako. I'm proud na nandito ako kasi marami akong natutunan sa buhay. Hindi ko pinangarap mag-abroad. Never sumagi sa pangarap ko nung bata pa ako. Kasi nga, mahina ako sa English. So, takot ako mag-abroad kasi hindi ko alam kung paano makipag-communicate sa mga, syempre, strangers ako. Stranger pala, isa lang ako eh. Yun. Pero, thank God, nag-abroad ako kahit paano. Yung 5 English na alam ko dati, nadagdagan ng 5. So, may 10 na akong alam. So, yun na naging isa sa pinakamagandang nangyari sa pag-abroad ko. Na hindi na ako nahihiyang makipag-usap. Hindi naman sa walang hiya, no? I mean, confident na ako makipag-usap sa, what you call that? Sa ibang tao, sa foreigner, kasi especially nakakaintindi mo na ako ng English. Hindi nga lang ganun ka-fluent ako mag-English. Lalo na before, mga common English lang ang alam ko. At paano ngayon may na-adapt ako na konti lang na nalagdag sa mga alam kong English spokening. Kung alam ko lang na gano'n ka-importante ang English spokening, siguro, kasi hate ko ang subject English eh. Pero ang favorite teacher ko English. Tawag dito, sana pinagigihan ko. Sana tinutukan ko na gano'n lang pala kadali ang pag-aralan ng English kapag tutukan mo, kapag ginusto mo. Kasi ngayon ko naisip, kung mag-aral ako uli, mataas na ako sa English. Sa math, di ko sure. May na ako dyan. Pero sa ngayon, mga kaidaran ko, di na ako ganun ka, yung memory ko. Madali na ako makalimot. So, pero kapag nag-aral pa ako ngayon, kaya ko pa siguro makipagsabayan sa mga kabataan. Kasi gusto ko mag-aral. Gusto ko mag-aral. Kaso wala nito. Hindi lang ako pinalad. Kasi nung nanay ko kasi matanda na, hindi na kaya. Nung high school nga, naghihikahos na siyang mairaos ang pag-aaral ko eh. Kahit matigas ang ulo ko. Sa lahat yata ng anak niya, ako pinakamatigas ang ulo. Biro sakripisyo ng nanay ko, no? Para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Ulan, baha, init, lalako siya. Which is, katulong naman niya ako sa paggawa ng mga tinitinda niya. Tulad ng suman, puto, tinapay. Bago ako papasok sa school, magmamasa muna ako ng tinapay, babalibag mo yung harina. Yun. Minsan nga, hindi ko napansin, papasok ako yung kuko ko.
Ang dami pa palang harina, hindi natatanggal. Ay, hindi pa natanggal. Kahit pa paano nga naman, may naambag naman siguro ako sa sakripisyo ng nanay ko. Anyway, kahit naman ang sakripisyo ng magulang, kung ikaw mismo wala kang interesado sa pag-aaral, hindi mo talaga interest na makatapos, kahit anong sikap ng magulang mo, for sure, mababaliwala lang. Kasi, wala, di mo trip mag-aral. Kahit na anong sikap ng magulang mo, eh ikaw tamad mag-aral, mareklamo pa, wala magagawa si magulang. Kaya, kahit anong tulong ng magulang, kung ikaw mismo hindi mo tinutulungan ang sarili mo, no use. Sayang ang pagod ng magulang. Yun yun. Kaya, parang ano yan eh, teamwork. Magsisikap si nanay, si tatay, maghanap buhay, para pag-aralin ka. So, ikaw naman, bilang sukli sa magulang mo, mag-aral ka. Yun na lang naman ang gagawin mo, di mo na kailangan humanap ng pera para makapag-aral ka. May maghahanap ng pera para sa'yo. So, ang intindihin mo na lang, mag-aral. Kasi yun ang ano mo eh. Yun na lang ang obligasyon mo sa buhay mo. At isa pa, hanggat pinag-aaral kayo ng magulang mo, bigla ako naging ano eh, no? Nannermon. Pinag-aaral kayo ng magulang nyo, sumunod kayo sa patakaran niya, batas niya. Yung sinabi niyang mag-aral lang, walang barkada, walang jowa-jowa, bahay, school, pinasundin nyo kasi nasa puder pa kayo ng magulang nyo eh. Diba? Para sa inyo na din naman yan. Hindi ka naman pinag-aral ng magulang mo para pag nakatapos ka, yayaman sila. Mag-iisi-isi na sila. Hindi. Nasa sayo na yon kung napagtapos ka, nagkaroon ka ng trabaho na matino, stable, may kita ka na malaki. It's up to you kung tatanaw ka ng utang na loob sa magulang mo, susuklihan mo yun bilang suporta sa kanila, nasa sayo na yun. Pero hindi mo obligasyon yun. Pero, bilang anak naman, nakita nyo naman kung paano nagsakripisyo ang magulang nyo. Puyat, init, gutom, tinitiis ng mga yan. Tapos, kahit kunting abot-abot lang, pambili ng merienda nila, malaking bagay na yun sa kanila. Na maramdaman nila na hindi na sayang yung sakripisyo nila. Anyway, makita lang kayo naman na daldal ko. Makita lang naman kayo na mainit, sikat ng araw. Makita lang naman kayo na nagtagumpay. Malaking bagay na yun sa magulang.